Ikinagulat niyo pa po ba itong impeachment complaint laban kay President Marcos that it was filed now? Actually, hindi na naman na dahil last year pa pinag-uusapan na 'to. In fact, marami very vocal 'no, na magfa-file sila ng mga ganitong klaseng reklamo, impeachment against the president. So, hindi naman 'to kagulat-gulat. Mm. And what do you think of the chances, no? Or doon muna tayo, no, sa timing, no? The fact that it was filed now. Meron din kasi expected na filing ng impeachment complaint against the Vice President. No? What do you think of the timing? Well, expected naman na no, na ngayong January or February, anytime na talaga namang ipa-file na ito. So, wala naman akong hindi naman nakakasurpresa itong nangyari ngayon. Except that, siyempre, final agad to, hindi pa nagsisimula ang Kongreso dahil sa Monday pa lang magre-resume ang aming session. Realistically, ano po tingin nyo dito sa chances nitong impeachment complaint na ito na uusad? Well, honestly, hindi ko pa nababasa, Christian, yung buong content eh. Pero yung press release na nakita ko, yung mga ibang mga nakikita ko no, na allegation doon, eh sa tingin ko parang medyo hindi naman, halimbawa, yung isang, ano ba yung unang ano doon, yung isang allegation doon, na binito niya. May isang allegation doon eh, na binito. Isa-isahin natin. Sige. Isa-isahin natin. Doon muna sa ano, pinag-utos daw niya yung at enable yung kidnapping, quote-unquote, nitong si former President Rodrigo Duterte. Basically, isinuko siya ng Philippine government dyan po sa ICC. Well, Christian, unang-una, sa akin pong personal na paniniwala, no, yung ating pong gobyerno ay tumugon lamang doon sa warrant na inilabas po ng ICC. That is an international criminal court. Tayo kasi ano tayo signatory tayo doon sa tawag dito yung sa police, sa Interpol. Yes, so I think ang pagkakaalam, ang pagkakaintindi ko diyan, nag-assist lamang tayo diyan. Eh hindi naman yan hindi naman yung kasalukuyang gobyerno ang nag-file ng reklamo dito. Meron pa rito yung binabanggit dahil siya raw ay drug addict. Well, siguro, at sinabi pa dyan no, na siya ay drug addict at nai-impair yung kanyang judgment. At yung bilang Pangulo. Opo, bilang Pangulo. Pero kung titignan naman natin, nakikita naman natin yung Pangulo, very articulate at magaling magsalita. Siguro, titignan din natin kung anong konteksto nila, in what way, para masabi po nila na na-impair yung kanyang judgment. Okay. Ito pa isa. Respondent failed to veto on program appropriations and other unconstitutional provisions doon po sa General Appropriations Bill for the years 2023, 2024, 2025, and 2026. Actually, yung veto power ng presidente, prerogative ng presidente yun kung ano yung i-veto niya So, tingin ko kung meron man silang ano ang illegal kung hindi niya ina-veto yung mga binabanggit nila. Meron pang isa. Respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions and ghost flood control projects. Ito, mabigat na aligasyon po ito. Yan. Medyo mabigat na allegation yan. So, kailangan, it should be substantiated with evidence. So, dyan po titignan natin kung ano talaga yung ebidensya dyan. Okay. Tapos meron pang isa, no? Respondent created the ICI to shield corrupt allies. Kung maalala po ninyo, ito pong flood control, no? Ang unang nag-expose nito ay ang Pangulo. And in fact, siya rin ang nag-create ng ICI. So, in fact, po pwede naman na hindi niya na-create yung ICI dahil meron naman tayong Office of the Ombudsman at DOJ na talaga naman dapat ay yun naman talaga yung mga pangunahing ahensya na dapat tumugon dito.
Itong Okay. ICI, parang backup lang naman to eh. Sige. Nilista lang po natin yung mga publicly available information about the grounds cited dito po sa impeachment complaint, no? Pero unang-una, may mga nadidinig ako nagsasabi, hindi kaya parang ano to, no? Yung a case of impeach me, quote unquote. Baka dahil clearly mahina itong impeachment complaint na ito, isinampa na para hindi makapagsampa ng mas mabigat o mas seryosong complaint against the president. What do you think of that suspicion which I've been seeing online? Well, maraming mga sinasabi sa online na keso abogado daw ni First Lady yung nag-file ng impeachment complaint. May nabasa akong ganun eh. Mm. So, yung mga ito naman kasi sa ngayon, puro haka-haka, puro mga binabasa natin, di ba? So, siguro, tignan na lang natin pagdating na mismo ng, pag nag-conduct na kami ng hearing patungkol po dito at binuksan na namin itong impeachment complaint. Okay. Tapos kasi ganito po, no? 'Di ba, meron pong Supreme Court ruling regarding po rito sa impeachment case. Ito namang si Vice President Sara Duterte at naglagay po itong Supreme Court ng mas maraming requirements. Sabi nila mas stricto bago ma-impeach ang isang impeachable officer diyan po sa House of Representatives. How would this order by the Supreme Court, this ruling, affect, let's say, this impeachment complaint against the president? Well, sa ngayon, kung maalala mo, Christian, meron pa kaming MR Opo. na nakabinbin, no? So, at with that MR, sa tingin ko, existing pa rin yung ruling ng Francisco. Pasat kami kung ano yung... Sa totoo lang, Christian, hindi pa kami nag-uusap-usap ngayon eh. Dahil naka-break pa kami. So, kanina pa lang i-final yan. So siguro once na yung committee on Justice ay nag-meeting na, so doon namin pag-uusapan how we are going to deal with this system. Ito pong mga bagong alituntunin na inilabas po ng Korte Suprema. Pero kayo po, no, bilang isa sa mga miyembro o opisyal dyan po sa House of Representatives, you actually hold a very important committee chairmanship, no? Yung good government. Ano po yung pulso nyo dun sa mga kasama ninyo dyan sa House? Given the current context that we have now, kumusta po yung appetite ng mga miyembro ng House for an impeachment at this time? Pero totoo lang, Christian, for the last, kasi katatapos lang ng Pasko, katatapos lang ng New Year, so hindi pa kami nagkikita-kita, no? Pero ang totoo niyan, parang yung iba medyo... let's face it, medyo matabang pa sa impeachment. Yung iba sinasabi sa parte ng Pangulo, 2 years na lang, matapusin na. Siguro ganun din naman dun sa Vice Presidente. So parang sa ngayon, parang medyo parang hindi pa, masasabi natin, hindi pa mainit yung usapin ng impeachment sa Kongreso. Yung ano po, no, yung kasi meron ding ipa-file dito sa Vice President, expected po yan, no, pagpalo ng February 6. Pero yung sinasabi niyo medyo matabang yung pakaramdam ng ibang mga kasama niyo po sa House, no? How much of that appetite is affected by the fact that at present, ang nasasakdal yung House of Representatives dahil marami po sa mga kasama ninyo pinagdududahan na sangkot dito po sa malawakang corruption sa flood control projects? Isa pa yan. Kaya medyo marami rin ng mga question din, no, na ito bang impeachment ay magiging katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Dahil siyempre yung mga mag-uusig ay yung institusyon na magtatakel nitong impeachment complaint ay siyempre sa ngayon ay under public scrutiny. Pero nga, in the first place, pero even then, nandun pa rin, no? Kasama po yan sa mandato ng Kongreso, yung House, para i-tackle yung impeachment cases to be filed. And of course, yung Senado, pag umakyat sa kanila, forthwith, dapat kumilos doon sa articles of impeachment. Diba? Wala kayong choice kung sakaling yan, may na-file na di ba? Tama po. Yun nga po. So,
So, aminado naman kayo, no? Talagang may hindi ganun kataasan ng credibility ng House sa ngayon because of the flood control issue. Yeah, no doubt, no doubt.